Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala na ba ito? Libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So topic natin ngayon po today's video. Pogo, ibaban na sa Pilipinas at maging illegal na. So ibig sabihin guys, ibabawal na nila sa buong bansa. Kasi na-vlog natin 'di ba guys kahapon na itong si Vico Soto ay pinasara na lahat ng Pogo sa Pasig. Kasi meron siyang, siyempre may karapatan siya, may mandato sila, nagagawa lang ng ordinansa para ipagbawal. So ano nga ba naging basihan niya? Bakit niya pinasara lahat ng mga Pogo na to? So ang maganda kay Vico guys, kinompare niya yung kita. Di ba? Kahit milyon pa yan, sabi nga ni Vico, di ba? Kahit milyon pa yan na buwis sa Pasig, pero mas malaki naman ang nasisira sa buhay ng tao yung social effect nito. Kaya nga 'di ba, sabi niya pinag-aralan ko, pero kahit sa ang anggulo kong tignan, talagang walang naitutulong sa ating bayan. So ibig sabihin, i-give up niya yung milyon para maging maayos yung buhay ng tao. Kasi nga marami nga nalululun dito, guys, 'di ba? Maraming nalululun lalo na nung isabong. Naalala niyo yung isabong, guys. Nung isabong kahit mga bata nakakataya. Basta may GCash ka lang, okay na. At 24 oras pa yun. So dahil dyan, marami ring mga hearing ang lumabas na hindi talaga maganda. Kahit sa Senate hearing, meron na rin yan dati. Pero nung panahon nga ni Duterte, pumasok ito. Sabi ni Harry Roque na kabahagi daw ito ng industriya ng Pogo kaya binuksan. Pero yun na nga, kalaunan, naging masama ang impression. Nagiging masama rin tayo sa mata ng ibang bansa. At lalo pa, di ba, na illegal ito sa China. Pero bakit pinayagan ni Duterte nung panahon niya? So alam naman natin kung gaano ka-close itong si Digong sa China. So kaya ngayon, para matigil na to, kasi lumaganap guys, yung prostitution, di ba? Nakita natin maraming raid yan. Tinitignan nila, ang daming mga parokyano niyan. Nagiging kidnapping, minsan sila-sila lang, di ba? Mga Chinese lang. Pamilya lang, pinapatubos sa China. So, maraming nagiging epekto nito. Nagiging krimen din. Sila-sila lang din nagpapatayan. So, maraming epekto at nadadamay pa ang ating mga kababayan. At siyempre, yung himahin ng ating bansa nadadamay pa sa mga ganitong krimen na ginagawa ng mga Chinese. Kaya kung makita nyo guys, di ba, kahit saan, ang daming mga Chinese na Pogo. Yung iba naman sinasabi na ginagawang BPO o call center. Pero hindi pala, di ba, lalo na sa Clark, kung nabalitaan nyo. Ginagawa palang scam hub. Di ba? Kung mga irerentahan na lang yung isang building, kunwari BPO sila, pero puro scam lang pala ginagawa. Marami guys, marami pa dyan ang nalantad dahil sa Pogo. Kaya ngayon yung House o yung Kongreso, nagpasa sila ng isang batas na malapit na ma-approve at mawala na ang Pogo sa ating bansa. So ayon sa usaping Kongreso, sabi dito, Pogo soon to be illegal in the Philippines. The House Committee on Games and Amusement House Bill 5802 or a bill gaming by banning and declaration of Pogo illegal due to series of crimes linked to them among and other security issues. So yun nga, may kasamang security issue. Baka nga daw yung mga Chinese na iba dyan, di ba? Kunwari Pogo din sila, pero minamanmanan na pala, hinahack na pala yung security system natin. So maraming posibilidad na mangyari pa. Kaya ngayon pa lang pinuputol na. Kaya ito malapit na to guys, kasi na-approve na sa House o sa Kamara. Malapit na to, sana ma-approve ka agad to kasi nga para mawala na yung mga krimen na yan. Mas importante ang buhay, di ba yung sinasabi ni Vico? Mas importante ang buhay kaysa sa kita, di ba? Ay mabubuhay naman tayo. Di ba? Sabi nga ni Grace po dati,
Senador Grace Poe. Mabubuhay naman tayo nang wala nang pogo na yan. Kasi napapahiya pa tayo. So, yun na nga, at least napakinggan na ngayon. Pero nung panahon ni Duterte to, guys, talagang hindi nagagalaw to. Kahit anong pangontra ng mga senador, wala pa rin. At kahit mga ilang grupo, wala pa rin. Di ba nga yung isabong ilang beses na pinanawagan na tapusin na yan. Ang tagal bago tinigil ni Digong, guys. Ang tagal. Marami pang namatay noon. At hanggang magpasa ngayon, guys, nawawala pa yung mga ibang tao sa isabong. Hanggang ngayon, hindi pa rin makita. Kawawa rin yung pamilyang naiwanan at mga naging bisyo ng iba na ultimong pambili na lang ng bigas at ulam, guys. Sinusugal pa sa online. So, yan ang naging epekto. Kaya sana umiral nga. At marami pang Biko Soto ang lumabas sa ating bansa. Di ba? Na manindigan. Na dissenting buhay naman. Hindi naman natin kailangan ng maraming biskong napapahamak din ng mga kababayan natin at nasisira ang imahe ng ating bansa. Alright guys, so okay guys, ano sa tingin nyo? Okay ba ang pogo sa inyo na may million wish daw pero nasisira naman ng ating bayan? O tama yung ginawa ng mga kongreso? Diba? Para sa akin, tama to. Mas importante ang buhay. Diba? Kaysa sa sugal na yan na sumisira ng buhay. Alright guys, hanggang dito lamang po. Abangan nyo ang susunod kong vlog. Thank you very much.